Mabilis ang tibok ng puso ni Nelson habang ang malakas na tunog ng gumuhong nyebe ay nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Wala siyang ibang paraan kundi ang kanyang mga ski para tumakas, kaya ginawa niya ang lahat para makaiwas sa alon ng nyebe na papalapit sa kanya bawat segundo. Pagkatapos, bigla siyang nawala sa paningin ng kasama, naglaho sa gitna ng puting dagat sa tuktok na matatayog na Mount Manaslu. Nanginig sa takot ang boses ni Jim Morrison nang tawagin niya ang kanyang kabiyak, ngunit hindi siya sinagot. Mabilis niyang hinanap sa gilid na matarek na dalisdis kung saan siya nawala, pero wala siyang nakita. Paano nangyari ang ganitong nakakatakot na karanasan sa isang babae na may malawak na pagsasanay at karanasan sa mga katulad na bundok? Ano ang mga pangyayaring nagdulot sa pagkawala ni Nelson? Mula sa pag-akyat sa isa sa pinakamataas na bundok sa mundo hanggang sa bigla ang pagkawala. Ngayon, tatalakayin ko ang nakakalungkot na kwento ni Hillary Nelson. Maligayang pagdating sa extreme. Si Hillary Nelson ay pinanganak noong Disyembre 13, 1972 sa Seattle, kung saan nagsimula siyang mag-ski sa murang edad na 3. Mabilis niyang minahal ang sport at ginawa itong motibasyon sa pagiging isa sa pinakakilalang adventurer ng kanyang henerasyon. Nag-aral si Nelson ng ilang taon sa Colorado College sa Colorado Springs bago iwan ng buhay sa Estados Unidos at lumipat sa Pransya para sundan ang passion niya. Doon, nagpalipas siya ng 5 malamig na taglamig malapit sa Chamonix. Pinapahusay ang kanyang kakayahan sa skiing at pag-akyat ng bundok sa gitna ng mga bundok na nababalutan ng nyebe. Ang panahong malayo siya sa tahanan ay malaki ang naitulong sa naghahangad na skier. Noong 1996, naging kampiyon siya sa extreme skiing ng kababaihan sa Europa. Maya-maya, nagpasya si Nelson subukan ang mapanganib na pag-akyat ng bundok. Dinaglaon, sumikat si Nelson sa buong mundo dahil sa kanyang pagbaba sa mga delikadong lugar. Pagsapit ng 1,999, nakakuha na si Nelson ng isang malaking sponsorship deal mula sa kilalang brand na The North Face. Dahil dito, maraming oportunidad ang nagbukas kay Nelson bilang adventurer at ipinakilala siya sa mga kumpanyang magpopundo ng kanyang malalaking ekspedisyon. Ang kakayahan niyang pagsamahin ang skiing at padakyat ang nagbukod tangi sa kanya sa maraming iba pang adventurer. Madalas siyang bumababa mula sa ilan sa pinakamahihirap na bundok sa mundo gamit ang kanyang mga ski. Makalipas ang kaunting panahon, nagsimula siyang magtala ng mga record at naging unang babae na matagumpay na bumaba mula sa tuktok ng mga bundok tulad ng Denali, Koyu at Makalula Kulwar gamit ang kanyang mapagkakatiwalaang mga ski. Gayunpaman, isa sa kanyang pinakatampok na tagumpay ay noong Mayo 2012 nang siya ang unang babaeng nakaakyat sa tuktok ng Everest at Lhotse sa loob ng 24 na oras. Pero hindi siya tumigil doon. Sa mga sumunod na taon, ipinagpatuloy ni Nelson ang pagbasag ng mga record, naging unang tao na nakatapos ng ski descent sa Papsura, India noong 2017. Bago niya gawin ang kapareho sa Dreamline, isang matarek at tagong ski descent sa bundok ng Lhotse sa Nepal noong 2018. Noong 2022 sa edad na 50, muling hinatak ng kanyang mapangahas na espiritu, siya pabalik sa Nepal para harapin ang isa sa pinakamahirap niyang hamon. Kasama ang kanyang partner na si Jim Morrison, binalak ng magkasintahan ang isang ski descent mula sa tunay na tuktok ng Manaslu, isang bundok na umaabot sa nakamamanghang taas na 26,781 talampakan sa rurok nito. Sa Timog Asya, kilala ang Nepal sa samut-saring nakaka-excite na pag-akyat at trekking. Pangarap ng bawat umaakyat ng bundok ang Nepal. Buwan-buwan, libu-libong turista ang bumibiyahe sa bansa na umaasang marating ang ilan sa mga pinakasikat na ruta sa mundo, kabilang ang Everest Base Camp Trek, Annapurna Circuit at Manaslu Circuit. Para kina Nelson at ng kanyang kasama, nakatuon ang kanilang puso sa Manaslu, isang natatanging bundok na nakapaloob sa Mansiri Himal, bahagi ng Himalayas ng Nepal. Ang Manaslu, ikawalong pinakamataas na bundok sa mundo, ay kilala sa mahirap na daan, tagong bitap at pabago-bagong panahon. Ang pangalan ay nangangahulugang bundok ng espiritu sa Sanskrit. Para sa mga adventurer sa buong mundo, mas kilala ang Manaslu bilang Killer Mountain. Saglit tayong lilihis sa usaping ito. Kung gusto mo pa ng mas matitinding kwento na di namin pwedeng ipakita dito, sumali ka sa Extreme sa Patreon. Magkikita tayo sa Extreme. Ang pangalang Killer Mountain ay nagmula sa mataas na bilang ng namamatay kung saan halos 70 katao nang nawalan ng buhay sa pagtatangkang marating ang tuktok ng napakahirap na bundok na ito.
Ang mga nangangahas na sumubok ay maaring harapin ang hindi inaasahan at matitinding kondisyon ng panahon na maaring biglang dumating na nagdadala ng samut-saring panganib, kabilang na ang mga pagguho ng nyebe. Kaya, bagamat hindi ito kasing hirap ng pag-akyat sa Everest sa technical na aspeto, mas marami pa ring umaakyat ang nahihirapan marating ang tuktok nito dahil tila may sakuna na nag-aabang sa bawat sulok. Sa kabila ng kanyang karanasan at reputasyon bilang isa sa pinakamahuhusay na umaakyat ng bundok na nabubuhay pa, si Nelson ay nagplano ng mabuti para sa parehong pag-akyat at pagbaba ng bundok na ito. Mas mahirap ang pagbaba ng bundok gamit ang ski kaysa sa tradisyonal na paglalakad o karaniwang pag-ski sa patag. Kasama dito ang mas mataas na tsansa ng pagkahulog at mga pinsala. Mas mahirap ito sa katawan at madalas hindi napapansin ang panganib ng summit fever kung saan pinipilit ng tao ang sarili lampas sa kaya nila at napapahamak. Alam ni Nelson ang mga panganib tuwing umaalis siya sa tuktok at handa siyang harapin ang mga ito ng buong tapang. Noong taglagas ng 2022, dumating sina Nelson at Morrison sa Nepal para simulan ang pag-akyat sa Manaslu. Gagabayan sila ng Shangri-La Nepal Trek, isang kumpanyang eksperto sa pag-akyat at may karanasan sa pagdadala ng mga grupo sa tuktok ng Manaslu. Upang maiwasan ang matinding taglamig, sinimulan nila ang ekspedisyon gaya ng iba. Matagumpay silang nakarating sa base camp at magtatagal muna sila rito sa kalagitnaan ng Setyembre upang maayos na makapag-aklimatisa sa bagong kapaligiran na kanilang kinalalagyan. Kadalasan, kabilang sa pag-aangkop na ito ang mga pisyolohikal na pagbabago gaya ng pagbabago sa paghinga at pagtaas ng produksyon ng mga pulang selula ng dugo para matulungan ang katawan sa mababang oxygen. Bagamat karaniwan na ito sa mga Nelson, hindi niya inasahan ang mas mapanghamong panahon sa bundok. Mula base camp, akyat pa ang grupo sa 4 na kampo bago marating ang tuktok. Ang paglipat mula sa isang kampo papunta sa susunod ay aabutin ng isang araw o higit pa dahil magkakaiba ang hirap ng lupain at layo ng bawat isa. Halos buong ekspedisyon, tuloy-tuloy ang snow kahit hindi ito karaniwan sa panahong ito. Habang nag-aaklimatisa sila sa base camp, hindi gumanda ang panahon at tuloy-tuloy ang pag-ulan ng nyebe. Dahil dito umatras ang ilang ekspedisyon. Hindi masyadong naapektuhan sina Nelson at Morrison ng masamang panahon kaya nagpatuloy sila. Noong huling Setyembre, 15 araw na sunod-sunod na umulan ng nyebe sa Manaslu. Ayon sa mga nakasaksi noon sa bundok, umaabot sa 4 hanggang 5 talampakan ang lalim ng nyebe sa death zone. Isang terminong tumutukoy sa bahagi ng bundok na sobrang taas kaya kulang ang oxygen para mabuhay ang tao ng matagal. Hindi pa rin bumuti ang kondisyon noong huling Setyembre pero inisip ni Nelson at Morrison na ligtas na magpatuloy sa paglalakbay. Maaaring inisip pa nga nila na habang mas malakas ang pag-ulan ng nyebe, mas magiging maganda ang karanasan nila sa pag-ski. Dahil wala pang ilang araw ang summit window ngayong season, nagpa siya ang mag-asawa at grupo na tapusin na ang huling paghahanda para marating ang tuktok ng Manaslu. Dahil may wifi sa ilang kampo, ipinaalam ni Nelson sa kanyang followers sa pamamagitan ng post sa social media noong huling Setyembre. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan at isinulat, "Nakayuko at nakatungo ang ulo, hindi ako kasing kumpiyansa sa Manaslu, gaya ng dati kong mga paglalakbay sa manipis na hangin ng matataas na Himalaya. Sinubok ng mga nagdaang linggo ang aking katatagan." Ibinunyag niya na sinubukan ng grupo nilang umakyat mula Camp 3 hanggang Camp 4 pero napagpasyahan nilang delikado ito. Dagdag niya, nahihirapan siyang makahanap ng kapayapaan at inspirasyon sa bundok kapag laging maulap. Napilitan ng grupo na mag-ski pababa mula Camp 3 kahit lumalala ang kondisyon. Alam nilang kailangang buhatin pabalik ang ski paakyat ng bundok sa mga susunod na araw. Sa huli, gumanda ang panahon kaya nakarating ang grupo sa Camp 4 sa unang oras ng Setyembre 26 habang maliwanag ang gabi dahil sa kalahating buwan, nagsimula silang umalis sa base camp at umakyat ng bundok. Habang patuloy na pinanghinaan ng loob ang mga umaakyat dahil sa panahon, dahan-dahan pa rin silang nagpatuloy paakyat sa napakataas na tuktok. Ang simula ng pag-akyat ay madali, kahit konting gamit lang. Pero habang paakyat sila sa tuktok ng Manaslu, kinailangan nilang gamitin lahat ng natutunan nila sa pagsasanay dahil lalo itong humirap at lalong naging mabigat sa bawat dagdag ng taas. Ang nyebe at malalakas na hangin ay patuloy na sagabal kina Nelson at sa grupo. Paglampas sa isang hangganan, humirap ang lupain lakbayin, kaya kinailangan nilang gumamit ng fixed line sa matatarik na dalisdis. Paglampas sa maling tuktok, tanaw na ni Nelson ang dulo.
at kulang 70 metro na lang ang layo nila mula sa pinakamataas na punto ng Manaslu. Gayunpaman, kailangan muna nilang lampasan ng huling balakid, isang matalim at may cornice na snow ridge na delikado para sa kanilang grupo. Para sa kaligtasan, muling gagamitin ang fixed line bilang lifeline at hagdan ng mga umaakyat. Sa wakas, bandang 10:42 ng umaga nung Sabado, Setyembre 26, 2022, matagumpay na naabot ni Nelson at ng kanyang partner na si Morrison ang tuktok ng bundok Manaslu. Isang sandali ng tuwa ang gumalot sa magkasintahan habang bumababa sila pabalik ng Nepal mula sa mahigit 26,000 at 700 talampakan sa taas ng dagat. Saglit silang huminto at namnamin ang sandaling iyon. Dahil masama ang panahon, napilitan silang magpatuloy sa paglalakbay. Ngayon, oras na para sa totoong hamon, ang gumaba ng bundok gamit ang mga ski. Agad nagpalit ng gamit sina Nelson at Morrison at pagdating sa tuktok, nagsimula silang bumaba. Pero dito na nagsimulang maging trahedya ang ating kwento. Ayon sa mga saksi, kabilang si Jabon Gimirion na tagapag-ayos ng ekspedisyon, si Morrison ang nangguna sa pagbaba ng bundok at si Nelson ay sumusunod ng may maikling agwat. Plano nilang mag-ski sa paligid ng Summit Ridge at muling magsama-sama kasama ang natitirang bahagi ng Sherpa team. Habang nagsimula silang bumaba ng bundok, dumudula sa bahagyang siksik na nyebe, malamang napuno sila ng adrenaline at saya. Pero hindi ito magtatagal. Ilang sandali lang matapos nilang magsimulang bumaba ng bundok, haharapin nilang isang nakakatakot na pagsubok, isang pagsubok na mag-iiwan kay Nelson na nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Makalipas ang wala pang 10 minuto, nawala siya sa paningin ni Morrison at nauwi ito sa isang operasyong pagsagip laban sa oras. Ramdam ang bigat ng emosyon dahil sa biglaang pagbabago ng mga pangyayari habang ang grupo ay mula sa kasiyahan ng matagumpay nilang pag-akyat ay napunta sa agarang at nakakatakot na tungkulin na hanapin si Nelson. Agad na tinawag ang mga serbisyong pang-emergency sa lugar at nagsimula silang maghanap ng anumang palatandaan ni Nelson sa gitna ng nyebe. Dahil sa komplikadong kalikasan ng operasyon ng pagsagip sa isang liblib na lugar na mahina ang signal ng cellphone, nagsimulang lumabas online ang ilang magkakasalungat na ulat. May 3 teoryang kumalat na nagtangkang ipaliwanag ang nangyari kay Nelson sa bundok. Sinabi ng Himalayan Times na may natanggap silang anonymous tip mula sa isang tao sa bundok na nagsabing nahulog si Nelson na mahigit 80 talampakan sa malalim na bitak malapit sa tuktok ng Manaslu. Gayunpaman, mabilis itong pinabulaanan ni Jabon Gamire, ang managing director ng Shangri-La Nepal Trek. Sabi ni Gamire, nawalan siya ng isang ski bago dumulas pababa sa malaking bangin at tuluyang nawala ayon sa ilang nakausap niya sa base camp ng bundok. May lumabas na ikatlong teorya online na ibinahagi ng Brazilian ultrarunner na si Fernanda Maciel na umaakyat din sa Manaslu noong araw na yon. Ayon sa kanya, matapos niyang makausap si Morrison, iminungkahi niyang si Nelson ay tinangay ng isang maliit na avalanche malapit sa tuktok ng bundok. Agad pinabulaanan ni Gamire ang kwentong ito. Kalaunan, kikilalanin din ito bilang totoo. Nilinaw ni Morrison ang mga nangyari sa tuktok na inalala ang nakakatakot na insidente. Habang nauuna siyang nag-ski kaysa sa kasama, lumingon siya para tingnan si Nelson matapos ang ilang liko at dito naganap ang trahedya. Habang bumababa siya ng bundok, ang malambot na nyebe sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang bumigay at sa loob ng ilang segundo, natagpuan niya ang sarili niya sa gitna ng isang maliit na avalanche. Sinubukan ni Nelson na manatiling kalmado gamit ang kanyang pagsasanay sa pag-asang mananatili siyang nakatayo, ngunit napakalakas ng rumaragasang nyebe at tinangay nito ang kanyang mga ski mula sa ilalim niya. Sa isang iglap, gumugulong na siya pababa ng bundok. Wala nang magawa si Morrison kundi manood ng may sindap habang tinangay ng lakas ng avalanche at ng grabidad ang kanyang kasama. Dahil medyo nauuna siya ng kaunti, nagawa niyang makaiwas na matangay ng nyebe. Walang natural na hadlang sa bahaging ito ng Manaslu, kaya agad natabunan ng manipis na nyebe ang kanyang katawan at mga ski. Agad nagsimula ang mga pagsagip at gumamit sila ng helicopter sa paghahanap. Tinangkang bumaba ni Morrison sa timog ng bundok para hanapin ang kanyang kasama. Habang nagsimula siyang mag-ski pababa sa dalisdis kung saan siya nawala, mabilis naging delikado ang lupain dahil walang daan di tulad ng ginamit nilang ruta paakyat. Dahil sa panganib at masamang panahon, napilitan siyang huminto sa paghahanap hanggang dumating ang mga rescuer.
Napigilan ang rescue team sa paghanap dahil sa isa pang avalanche sa bundok sa halos 23,000 talampakan mula sa level ng dagat na ikinasawi ng isang Sherpa at ikinasugat ng maraming umaakyat. Dahil sa mahina ang visibility at lumalalang panahon, halos imposibleng mahanap si Nelson at lalo pang bumababa ang tsansa niyang mabuhay bawat oras. Dahil dumilim sa bundok, napahinto muna ang search and rescue hanggang sumikat ang araw. Dahil sa masamang panahon, iniwan ni Morrison ang kanyang kasama at ligtas na nakabalik sa base camp noong Lunes ng gabi, umaasang buhay at nakatagpo na masisilungan ang kanyang kasama. Kinabukasan ng alas 7 ng umaga, sumakay si Morrison sa helicopter at sinuyod ang timog na dalisdis ng tuktok, umaasang makakita ng palatandaan ni Nelson. Ngunit muli, bumalik silang walang nakita. Maya-maya pa sa araw na yon, may isa pang helicopter na nakakita ng ilang bagay na tila mga damit at maging mga ski, mga 21,000 talampakan ang taas mula sa dagat. Gayunpaman, muling sumama ang panahon kaya hindi nila nasuri ng maayos ang ebidensya at umatras sila hanggang gumanda ang kondisyon. Sa desperadong paghahanap sa bundok, sina Morrison at ang rescue team ay napakaraming abala at nahirapang kumuha ng flight permit para sa operasyon sa Manaslu Conservation Area. Sa wakas, noong Setyembre 28 pinayagan ng panahon na makabalik ang isang helicopter sa lugar kung saan unang nakita ang mga ski. Si Morrison at 2 Sherpa ay dahan-dahang lumapit sa lokasyon. Habang unti-unti silang lumalapit, nakaramdam siya ng matinding paninikip ng sikmura at alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na maaring kaharapin niya ang pinakamasamang senaryo na pilit niyang itinatanggi. Pagkatapos, nakita ni Morrison ang tanawing hindi dapat makita ng tao. Sa timok na dalisdis ng Manaslu, natagpuan ang bangkay ni Nelson na nakabaon sa yelo. Napaayak si Morrison sa tindi ng dalamhati habang nakatingin sa yumaong kabiyak. Ang dating search and rescue ay naging recovery mission na lang ngayon. Habang inaalala ang insidente, sinabi ni Morrison na kinailangan niyang hukayin ang labi ng kanyang kabiyak mula sa Nieve at Yelo na tumagal ng halos 2 oras para sa kanilang grupo. Mula rito, inilipat nila ang katawan ni Nelson ng kaunting distansya paakyat ng bundok hanggang sa lugar kung saan maaring i-airlift ang kanyang mga labi pabalik sa Kathmandu. Sa isang taos-pusong post sa social media, nagbahagi si Morrison ng pagpupugay para sa kanyang kabiyak sa buhay. Isinulat niya, hindi mailarawan ang bigat ng pagkawala ko at nakatuon ako sa kanyang mga anak at kanilang pag-usad. Ngayon, ang kanyang enerhiya ang gagabay sa ating mga kaluluwa. Kapayapaan nawa sa ating lahat. Sa mga linggo matapos mawala ang kasintahan, tiyak na nilabanan ni Morrison ang matinding guilt, lungkot at pighati. Habang gising siya sa gabi, dumagsa ang mga tanong sa isipan niya. Dapat ba silang bumalik pag lumala ang panahon? May nagawa pa kaya siya para iligtas si Nelson? Sa huli, kinailangan niyang tanggapin ang maagang pagkamatay niya na nag-iwan ng 2 anak. Patuloy na nabubuhay ang pamana ni Nelson sa buhay ng maraming kapwa-adventurer na nakasama niya sa napakaraming karanasan sa paglipas ng mga taon. Naalala ni Emily Harrington na nakilala si Nelson sa isang ekspedisyon sa Everest kung paano agad silang nagkaroon ng matibay na ugnayan na nagdala sa maraming makabuluhang karanasan. Tungkol sa karisma ng kanyang kaibigan, isinulat ni Harrington, "Sinasabi ko sa inyo na higit pa sa trahedyang ito, si Hillary ay isang puwersang hindi malilimutan. Hindi dahil sa aksidenteng ito o sa mga bundok na inakyat at dinausdos niya gamit ang ski, kundi dahil sa pagbubukas ng daan para sa mga kababaihan sa larangang ito upang maging anuman ang nais nilang maging." Sumulat siya sa Instagram. Nagbukas siya ng bagong landas at binasag ang inaasahan gamit ang kakaibang biyaya at tapang ng isang tunay na lider. Lalong binigyang diin ang nakakatakot na kalikasan ng mga pag-aakyat na ito at ang makakakibat na panganib matapos ang isa pang mapaminsalang insidente sa Manaslu ilang araw lang matapos ang kanyang maagang pagpanaw. Noong Oktubre 2, nagkaroon ng isa pang avalanche na tuluyang bumaba sa bundok at sumalpok sa base camp. Nakakagulat talaga ang mga video ng insidente kaya marami ang nagdesisyong hindi sulit ang gantimpala sa panganib. Maraming ekspedisyon ang nagpasya na umatras na nagdulot ng biglaan at maagang pagtatapos ng panahon ng pag-akyat noong 2022. Ang mga nagawa ni Nelson sa ski mountaineering ay inspirasyon sa maraming gustang maging atleta sa mundo. Kung tutuusin, isa lang siyang babaeng masayang nagbabakasyon kasama ang kanyang kapareha sa buhay. Suportahan ang channel at sumali para sa eksklusibong benepisyo. Salamat sa panonood! Kita tayo sa susunod, manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.